Alright po, sa ating pong pagpapatuloy ay di ko na po papatagalin pa. I would like to introduce our speaker for today. She is so passionate in sharing the Word of God unto us. And talaga makikita natin yung authenticity, yung genuineness ng kapangyarihan ng Panginoon as she share her testimonies po ng kanyang buhay. At kaya my friends, let us all welcome Pastora Myrna Calas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ng ating pong pastora. Maraming salamat, Brother CJ. Purihin ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Kumusta na po kayo? Actually, meron akong simpleng patotoo lang. Pero yung pong malaman mo na si Lord concern, nakaka-bless. No? Kasi po, sa bahay namin, dahil marami kami, yung isa kong anak, ibang sabon ang gusto, ako ibang sabon ang gusto ko, iba-iba yung sabon namin, no? Tapos yung isang sabon na yan, nilalagay ko sa ibabaw ng, yung ganun lang, marami akong lalagyan ng sabon, pero hindi siya pwede, kasi parang tutulo doon, tapos kakalat na. So every time na magpunta ako ng supermarket, hindi ko na lilista yung kailangan ko na lalagyan ng sabon na may pangsahod sa ilalim. Ano po? Alam po ninyo, may kaibigan ako, galing pa ng Japan. Lagi akong nanghihinayang na, hindi ko nakabili. Nakalimutan ko na naman. Alam niyo, ang isa sa pasalubong sa akin, yung lalagyan ng sabon na meron pong pangsahod. Kaya sa tuwing makikita ko ngayon yon, napapangiti po ako. Dahil si Lord, alam niya yung desire ng puso natin. Amen? And then doon sa kitchen naman, no, yung aming, yung non-sticky na, yung pan, sabi ko, kailangan ng palitan to, kailangan ng palitan to. Sabi ko, dear, wag na natin gamitin to, palitan na natin. Every time na pupunta kami ng supermarket, nakakalimutan ko na namang bumili, ano po. Alam nyo, kasabay nung lalagyan ng, ng sabon, yun din po tinanggap ko na, na pan, na pasalubong din sa akin ng kaibigan ko. No? Sabi ko, Lord, napakabuti mo, Panginoon. No? So, yung magluluto ako ngayon, naalala ko ang kabutihan ng Panginoon. God is good all the time. Amen. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. No? Kahit na sa simpleng bagay, alam mo, concern ng Panginoon doon sa mga pangangailangan po natin. Ganun po ang ating Panginoon. He cares sa mga desire ng puso natin. Palakpakan natin si Jesus. Praise God. To God be the glory. Alam niyo po, pag Sunday talaga, meron tayong gathering. We always see to it that God is being glorified in our midst. Ito ang purpose ng pagtitipon natin, na lalo nating makilala ang Panginoon at maparangalan siya sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, hindi tayo papayag na hindi maitaas ang pangalan ni Kristo sa ating kalagitnaan. And every time we nurture our spirit or our souls with the Word of God, God is being pleased and God is being exalted. Let us pray. Let us close our eyes and bow our heads and let us go to God in prayer. Thank you, Lord. Sige po, take time to appreciate God in your life. Whatever He has done for you, whatever good things you received from the Lord, it is about time to be grateful, to be thankful to what He has given you, to what He has done for your life. Glorify the Lord right now, right here from your heart. Thank you, Lord. Father God, nandito po kami, sama-samang nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Kung tatayo ang aking mga kapatid sa likuran ng pulpitong ito, bawat isa sa amin ay may maikukwento po kami kung ano ang aming naranasan mula sa inyo. Kung ano ang aming natanggap mula sa inyo. Kaya't kami lahat ay nagbubunyi, nagpapasalamat sa katapatan po ninyo
At you deserve our best worship. Kaya't patuloy kaming magtitiwala sa oras na ito. Lahat ng amin pong kalagayan, hinaharap, we entrust all this into your hands, O God. Move mightily in our midst. Be glorified and be exalted as we are being blessed by your powerful presence that is in our midst right now. In Jesus' name we pray. Amen. Another clap offering for the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Pag-usapan po natin, mga kapatid, living to please God. Namumuhay upang bigyang kasiyahan ang Diyos. Ito po ay matutunghayan natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to the following verses. If you have noticed, yung mga sulat ni Apostol Pablo, maging sa aklat ng Korinto, Filipos, Epeso, lagi niyang nababanggit that our ultimate goal in life is to please God. Na ang pinakalayunin natin sa ating mga buhay ay bigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Isa sa mga dahilan kung bakit sinulat ni Apostol Pablo ang sulat sa Thessalonica dahil siya'y namamangha sa pananampalataya ng mga taong nakatira doon na kanyang nakausap at naministerahan. Na sa kabila ng kanilang pagsubok, sa kabila ng pag-uusig, kahirapan na kanilang nararanasan, tuloy-tuloy pa rin ang pananalig nila sa ating Panginoon. At gusto niyang tiyakin na ang mga Kristiyano doon sa Thessalonica ay magpatuloy sa kanilang pamumuhay ng may kaluguran sa harapan ng ating Panginoon. In this passage from Paul, how can we live a life pleasing to God? Paano sila mabubuhay ng kalugod-lugod sa gitna ng kahirapan kapag subukan ng kanilang mga buhay? First, live a holy life consistently. Palaging mamuhay ng may kabanalan. May He strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all His holy ones. Nang sa gayo'y palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal, walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Amen. Napansin ko po, kasi pinipreach ko rin sa morning watch yung about the letter of Paul to Timothy. Napansin ko, sinabi rin ito ni Apostol Pablo kay Timoteo na bilang lingkod ng Panginoon, kailangan niyang magpatuloy na sumunod sa kalooban ng Panginoon. No? Hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, ito rin po ang gustong makita ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinusulatan sa mga taga-Thessalonica. Nung sumulat naman si John, yung sulat kay John the Beloved, doon sa 1 John, mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo, o lahat ng may pag-asa kay Kristo, magsabi ng Amen. Anong ginagawa nila? Ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang
malinis. And then doon sa chapter 4, verse 1 to the following verses, ito po ang paghihimok ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Nakita na niya na sila'y sumusunod sa Panginoon. Pero ang kanyang encouragement ay magtuloy-tuloy. Sabihin natin, tuloy-tuloy. Kasi may humihinto eh. Hindi nagpapatuloy, no, sa kanilang pagsunod sa Panginoon. As for other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now, we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. Sabihin nyo, more and more. So, ibig sabihin, kailangan pa nilang pag-ibayuhin ang kanilang pagsunod, ang kanilang pamumuhay sa kabanalan. For you know what instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God, and that in this matter no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. Why? For God did not call us to impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, sana'y lalo pa ninyong pagbutihan, no? O pagbutihin. Alin? Ang inyong pamumuhay ngayon. Sino po dito, pinagbubuti nyo na? Magsabi ng amen. Praise God. Ang encouragement sa atin ngayon ni Apostol Pablo, katulad ng pag-encourage niya sa mga taga-Thessalonica, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Verse 3, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa, at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawan ng masama at dayain ang inyong kapatid. Kasi yung asawa mo, hindi mo lang yan asawa. Kapatid mo yan kay Kristo. Amen po ba? Sapagkat parurusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan, tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang humahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. No? So yan po, lalo nating pinagbubuti ang ating pagsunod sa Panginoon. Nagpapatuloy tayo sa pamumuhay ng isang banal na pamumuhay. Remember, the God we received
And the God whom we serve is a holy God. Alalahanin natin ang Diyos na tinanggap natin at ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa ating mga buhay ay isang banal na Diyos. Walang bahid dungis, siya'y malinis, banal, at walang kapintasan. Doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 2, actually Samuel was written to show the importance of serving God with faithfulness. Kaya yan na isulat. Ang sabi dito, there is none holy like the Lord, for there is none besides you. There is no rock like our God. So walang katulad ang Diyos na banal na ating pinaglilingkuran. And 1 Peter 1:14 to 16, actually it was a letter of Peter to the Christian in Asia Minor while they were experiencing persecutions, hardship in life. Ano yung sinabi? Encouragement din ni Apostol Pedro sa kanila. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. No? So, nagkakaparehas po yung kanilang encouragement sa mga Kristiyanong kanilang naministeran. Ni Pedro, ni Pablo, dahil yan ay kalooban ng ating Panginoon. Even in the Pentateuch, one of the books of the laws written by Moses, no? Dito po sa Leviticus chapter 11, binanggit dito sa 44 and 45. Sabi dito, for I am the Lord your God. Consecrate yourselves therefore, and be holy, for I am holy. You shall not defile yourselves with any swarming thing that crawls on the ground. For I am the Lord who brought you up out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. So yung tinuturo ni Apostol Pablo, tinuturo ni Apostol Pedro, na mga apostol sa mga Kristiyano ay magpakabanal. Magpatuloy sa pamumuhay sa kabanalan dahil ito ang kalooban ng Diyos, ito ang utos ng Diyos, at ang Diyos natin ay banal. That's why God is looking for men and women who will serve Him with holiness. Maaaring may tanong ang iba, hey, paano naman tayong mabubuhay ng kabanalan? Posible ba yan? Ay, betangalo, andyan dirit, siyang nanamu. Alam niyo po, kapag pinag-aralan natin ang Biblia, may tinuturo ang salita ng Diyos sa atin para makapamuhay tayo ng maka-Diyos na pamumuhay. No? Na posible pala ito, na kahit ang pinakamasamang tao sa mundong ito, pinakamaruming tao sa mundong ito, ay pwede pala siyang mamuhay ng maka-Diyos na pamumuhay. Pwede pala siyang mabuhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pwede pala siyang maging kalugod-lugod. Even he is the worst person on earth, the wicked person on earth, no? Ay pwede siyang makapamuhay. There is the process of living a holy life. Ano yon? Basic, pero kailangan nating malaman. Una, admit that you are a sinner in the sight of God. Romans 3:23. Ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Pag sinabi nating lahat, lahat tayo nagkasala. Isa lang ang hindi nagkasala, ang ating Panginoong Hesukristo. Aminin natin sa Diyos. Pangalawa, confess our sins with repentance. It's not easy, it's not enough that we confess our sins. It should be coupled with repentance. Dapat kinukumpisal mo, nagsisisi ka din sa mga nagawa nating kasalanan. At ano ang tutugon ng Diyos sa atin? 1 John 1:9. Subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan.
Pangatlo, be in one with the Lord Jesus Christ. Accept Him as Lord and Savior of your life. Sabi dito, kapag kinumpisal mo, hindi ka lang patatawarin ng Panginoon. Lilinisin ka pa ng Panginoon sa anumang kasalanang nagparumi sa buhay mo, sa konsensya mo, sa puso mo. Yan ang pangako ng Panginoon. And be in one with the Lord Jesus Christ. Accept Him as Lord and Savior of your life. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat din sa mga taga-Korinto, sabi diyan, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip ay napalitan na ng bago. Bakit? Verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y tinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen? So, ang ating katwiran, ang ating kabanalan ay dumarating sa ating buhay sa pamamagitan ng pakikiisa natin sa Panginoon. Hindi po pakikiisa kay Pastora Mirna. Hindi pakikiisa kanino mang tao. Hindi pakikiisa sa anumang grupo, sa anumang organization, sa anumang religion. No, hindi po. Ang ating kabanalan, kalinisan ay dumarating sa buhay natin sa pamamagitan ng pakikiisa kay Kristo. You are in one with Christ. Mga kapatid, ito yung susi. Kaya po, pag tayo nagsishare ng gospel, yung mabuting balita, our main objective is to lead this person to open his heart or her heart to the Lord and accept Jesus as Lord and Savior of his life. Bakit? Kasi doon dumarating yung genuine, powerful transformation sa buhay ng isang tao kapag nakipag-isa siya sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, hindi ito nagiging posible kung tayo makasalanan na, kung tayo palpak na, kung tayo masama na, may nagawa na, tapos una nagmamalaki pa tayo, nagtatago tayo, nagsisinungaling tayo, sinisisi natin yung iba, na pinagtatakpan natin ang kasalanan natin, ay hindi nga po tayo malilinis. Hindi po tayo mapapatawad. Pero kung nagpapakumbaba tayo, sa kabila ng ating sabihin ko ng kasamaan, kasalanan, kapalpakan, pagkabagsak, sabihin mo na lahat ng uri ng kasalanan. Sabi nga ni Apostol Pablo, ng sulatan niya si Timoteo, sabi niya, ako na yung pinakamasama. Pero sabi niya, minahal ako ng Diyos, tinanggap ako ng Panginoon, pinatawad ako at binago ng Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos, ang mga batas ay naisulat para sa mga masasama, para sa mga makasalanan, para sa mga bumabagsak. Dahil yan ang patuloy na babago ng ating mga buhay. Mga kapatid, napakahalaga na ang prosesong ito ay nangyayari sa buhay natin. Unless a person surrender his life to Jesus, that person will never be transformed. Hindi magbabago ang buhay natin na nakalulugod sa Diyos ng may kabanalan hanggat hindi po pumapasok si Jesus ng totoo sa mga puso natin. No, magbabago lang tayo, maaayos lang tayo, magiging banal lang ang bawat isa sa atin kapag binuksan natin ang ating puso kay Jesucristo at tinanggap natin siya bilang isang Diyos sa tagapagligtas ng ating mga buhay. Amen po? Kaya napakahalaga na si Kristo ang nagahari sa ating mga buhay. Number 2, love increasingly. Lalo pang magmahal. Now about your love for one another, we do not need to write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another, to each other. And in fact, you do love all of God's family throughout Macedonia. Yet, eto na naman,
We urge you, brothers and sisters, to do so more and more. Sabi natin, more and more. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko na kailangang sabihin pa ito sa inyo. Alam ko, nagmamahalan na kayo sa isa't isa. At mahal nyo ang lahat ng mga pamilya dyan sa Macedonia. Dahil ang Diyos ang nagturo sa inyo. Pero anong sabi niya? Ipinamamanhik ko na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Nandyan yung Tagalog, ano? So nandyan yung sinabi niya, pag-ibayuhin pa ninyo, magmahal pa rin kayo ng magmahal dahil ang Diyos ang nagturo sa inyo. Kaya nga po, pagka ang laman ng puso natin pagkamuhi, galit, no? Walang pagmamalasakit, walang pagmamahal. Hindi po yan ang tinuturo ng Diyos sa atin. Ang tinuturo ng Diyos ay pag-ibayuhin pa ang ating pag-ibig na sa Kanya, sa ating kapwa. Siyempre kapag ang Diyos ang nagturo, ano bang pag-ibig ang ituturo niya? Ano bang klaseng pag-ibig ang itinuro niya sa mga taga-Thessalonica? Di ba? Siyempre, ang ituturo ni God, mahalin mo ang iyong Diyos. O tingnan natin. We pray, lalong maging mag-init ang ating pag-ibig sa Diyos. Sabi nga ni Jesus, nung tinuturuan niya ang mga tao, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Huh? Siyempre, ang nagturo ang Diyos. Ang ituturo ng Diyos, katulad ni Jesus when He was teaching the disciples, sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. At mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano ba yun? Ayaw natin ang gawan tayo ng masama. Huwag natin gawan ng masama ang ating kapwa. Ayaw natin na nachichismis tayo, sinisiraan tayo, niloloko tayo, nire-reject tayo, dahil mahal natin yung ating sarili. So yung ayaw natin na magawa sa sarili natin, huwag natin gagawin sa ating kapwa. Kaya sabi ni Jesus, yung golden rule nasa Bible yan, na huwag mong gagawin sa iba, ang ayaw mong gawin ng iba, sa'yo. So ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay kagaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. At kung ano man po ang kalagayan ng pag-ibig natin sa Diyos sa oras na ito, no, sana hindi pa tayo nanlalamig sa Panginoon. Minsan nanlalamig tayo sa Diyos sa sobrang social media, sa sobrang nasa mundo, masyado tayong attached sa labas. Kalimutan na po nating mag-pray, magbasa ng Bible, mag-attend ng worship service, ng prayer meeting, ng prayer and fasting, ng mga care group, mga discipleship training. No? So, pagka ganon, kulang na, nanghihina na po ang ating pag-ibig sa Panginoon. Nanlalamig ang pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya pag malamig ang panahon, kung minsan, malamig din yung puso natin sa Panginoon. Hindi na ako sasamba kasi lumuulan, kasi malamig ang panahon Mga kapatid, kahit malamig ang panahon, pag-initin natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen po? At lahat ng mainit ang pagmamahal sa Diyos, magsabi ng Amen. We pray, mag-umapaw ang pag-ibig sa pamilya. Siyempre, balanse ang buhay. Kapag mahal mo ang Diyos, next to God is your family. At lahat ng may pamilya, magsabi ng Amen. Now remember, next to God is your family. Before you love other people, you love first your family. Before you take good care of other people, take good care first of your family. Kasi hindi balanse. Blessed na blessed sa'yo yung mga tao sa labas. Yung pamilya mo naman, hindi nabibless kasi baka napapabayaan. Kaya dapat balanse po tayo. Tingnan natin anong sinasabi ng Apostol Pablo. The best expression of your love to your spouse ayon sa salita ng Diyos. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa
tulad ng pagpasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Doon sa last verse, no, sabi pa nga ni Apostol Pablo, mga babae, doon sa verse 33, mamaya hindi ko nababasahin yon. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. No? So yung mga asawang babae, for you to express your love for your husband, you must learn to submit to your husband. Biblical yun. Katulad na rin lalaki. Oh? No? So, ang mga babae, may utos ng Diyos sa atin. Mga babae, magpasakop sa inyong mga asawa. At lahat ng sang-ayon magsabi ng amen. O ito naman, mga lalaki. How do you express your love for your spouse, for your wife? O, mga babae, kayo naman ang umiti ngayon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. O, pakisabi sa katabi mo, mahalin mo ang iyong asawa. Diba? Yung iyong asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis at kulubot man at walang anumang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Ilang beses nating nabasa yung salitang iglesia. Paul was not referring to a religion here. Yung iglesia dito, yan ang term na ekklesia. Na ibig sabihin, you are called from darkness to light. So tayo yung church, tinawag tayo ng Diyos, mula sa kadiliman, dinala tayo sa liwanag. Amen po ba? Maliwanag ba mga kapatid? Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan gaya ng sinasabi ng kasulatan. Dahil dito, iiwan ng lalaking kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, silang dalaway magiging isa. Mayroon ding malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Subalit ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng inyong sarili. Eto, sabi ko, hindi ko nababasahin. Basahin ko nga ulit. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Pinaulit pa ni Lord, no? Ibig sabihin, wala namang kondisyon dito eh. Hindi naman sinabi ni Lord, babae, pag mataas ang kita mo, mas matalino ka, mas may pinag-aralan ka sa asawa mo, wag mo nang igalang ang asawa mo. Mga babae, kahit mas may pinag-aralan ka, kahit mas malaki ang kita mo, kahit kung minsan ikaw na lang naghahanap buhay dahil may nangyaring hindi maganda, kailangan mong igalang, respetuhin, at magpasakop sa asawa mo. Amen po ba? Kaburida rin lalaki nga rin. Po? So, ganun po kasi mga Kristiyano tayo. No? Wag nating laitin, wag nating bastusin, wag nating i-brand yung ating asawa. No? Kailangan tayong magmahalan at alagaan ang ating relasyon sa isa't isa. Mag-asawa, no? Magdi-date pa ba kayo? Alam nyo, nung malilit pa yung mga anak namin, magdi-date kami, kakain kami sa labas, sabay-sabay. Tapos mamaya, uwi na namin kayo. Bakit po? Sabi ng mga, kami naman ang daddy nyo. No? Uwi na namin kayo. Uwi namin, after na kami. Tapos babalik kami sa mall, yan. No? Mag-window shopping, mag-shopping, no? O kung ano pa. No? We give time to each other para ma-strengthen ang bond of relationship ng mag-asawa. Kahit matagal na kayong mag-asawa, kailangan may panahon kayong mag-date sa isa't isa, at ipakita ang importansya ng ating asawa. Sa palagay ba ninyo, boses ng Diyos ang sinasabi ko ngayon, mga kapatid?
Hindi ko mo nagkakaedad na, magkawatak-watak na yung pamilya, masisira na yung pamilya. Hindi ko mo may edad na, wala nang sweetness, wala. Hindi po. Habang tumatagal, katulad ng pag-ibig natin sa Diyos, tumatagal ang relasyon, lalong nagiging matamis ang relasyon ng mag-asawa. At lahat ng sang-ayon magsabi ng amen. Sa mga anak naman, mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. No? Sabi nga ng isang pastor, gaano man karaming kakulangan o may kasamaan man ang magulang, mahalin at irespeto pa rin ang magulang. Kung wala ang magulang mo, wala ka sa mundong ito. Buti hindi ka tinapon sa inidoro. Hindi ka tinapon sa basurahan. Hindi ka pinatanggal sa kanyang tiyan nung fetus ka pa lang. Kahit mahirap ang buhay, binuhay ka pa rin. So kahit anumang kakulangan ng magulang natin, ang sabi ng Biblia, respetuhin, igalang, mahalin, alagaan, suportahan ang ating mga magulang. Amen? Kung merong mapagmahal na magulang dito, dapat tayo yon. Dahil sinasabi nating Kristiyano tayo, maka-Diyos tayo, sumusunod tayo sa Diyos. If there is one person who is so loving and caring for the parents, dapat tayo yon. Nung di ko pa kilala si Jesus, problema ako ng nanay ko. Palasagot, walang respeto, kala mo kung sino ako. Kala mo ako lumabas sa kanya. Pero alam nyo, nung nakiisa ako kay Kristo, na bago buhay ko, humingi ako ng tawad sa nanay ko, humingi ako ng tawad sa magulang ko. Hindi man ako tumatawag ng ate, kuya, sa mga atit kuya ko. Kaya nung ako yung mag-aatit kuya, na medyo nahihiya pa ako ng konti. Kasi 14 years old na ako nung matuto akong humingi ng tawad. Tumawag ng ate at kuya, doon ko palang napauso. So when Jesus came into my life, I am the most very good, very good pa. Ako na yung pinakamabait na anak ng nanay ko dahil nakilala ko si Kristo. No? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. No? O, sana nakikinig siya, no? Si Mr. Yulo, no? We pray, lalong lumago ang pagmamahalan sa pamilya ng Diyos. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love God does not know God, because God is love. So tayong mga Kristiyano, we belong to the family of God. Pag magkadugo, magkapatid. Tama po ba? Alam nyo, doble ang pagkakapatid ninyo. Tayo'y magkakapatid kay Kristo dahil sa dugong nabubo sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo, we belong to the family of God. Patuloy tayong magmahalan dito, magdalanginan sa isa't isa, magsuportahan sa isa't isa, magintindihan sa isa't isa, dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Alam nyo, nung ako'y natutulog, may nakatabi akong Kristiyano natutulog, siyempre babae, nananaginip siya. Ang tagal ng panaginip niya. Pero ang panaginip niya, puro pagmumura. Nagulat ako. Grabe. Ay, sabi ko, kunyari wala akong narinig. Kunyari wala akong, ayoko siyang ma-offend. No? So, ang ginawa ko, pinag-pray ko na lang, inintindi ko, hindi ko ginudge ang sister na yan, hindi ko siya ni-reject, hindi ako nag-discriminate, I just prayed for her. Alam ko, pinakita ni Lord yung kahinaan na para hindi ko siya pintasan, hindi ko siya i-judge, hindi ko siya iwasan, kundi para may panalangin ko siya at maintindihan ko siya. Ilang beses akong naglalakad dyan sa San Fernando, kung saan-saang lugar. Lagi ko na lang nahuhuli si brother, umiinom ng alak. Pag nagkita kami, hindi ko siya sinasabihan ng masama, hindi ko rin ni-reject, hindi ko rin siya iniiwasan, hindi ko siya ginajudge, wala akong pinagsasabihan, no? Nandun pa rin yung prayer, yung pangunawa.
Tapos may mga Kristiyano bumibili ng loto. No? Nakikipila. Akala siguro hindi ako nakikipila doon. Kaya naman ako pumupunta doon, hindi naman ako para bibili. Tinitignan ko kung may Kristiyanong tumataya. Meron nga! O kaya nasa bingo. O kung minsan naman, syempre, wala kayang Kristiyanong nagbibingo dito? Siguro di isipin, isang pastor, isang Kristiyano, pupunta doon sa bingo. Ay, naku, na-expose ni Lord. Minsan naman, abang paparating ako, tumataya ng wedding. Talagang, ila pa mo, aram mo, ka na ako. Naikit ko na laya ako. Kumusta ako po? Alam nyo, marami akong nakikita at nababalitaan ng mga nangyayaring ganyan, pero pinapanalangin, iniintindi, tinatanggap, hindi ginajudge, dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Alam nyo, hanggang ngayon, nasa church po sila, nagbabago, inaayos ng Diyos ang kanilang mga buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We pray patuloy tayong mahabag at magmalasakit sa mga hindi paligtas. For the Son of Man came to seek and to save the lost. But God demonstrates His own love for us. In this, while we are still sinners, Christ died for us. Namatay si Jesus para sa mga nawawalang kaluluwa, mga hindi paligtas. Sino yung hindi paligtas? Yung di pa sumusuko ng buhay kay Jesus. Patuloy pa rin sila sa maraming kasalanan, iba't ibang uri ng kasalanan ginagawa nila. Hindi pa sila ligtas. Kailangan nila si Jesus sa buhay nila. How much time you spend in praying for the lost and giving time to them? How much money you spend to reach out these people? Nag-strategize ka, ginagastusan mo para makapasok ka sa buhay nila. Ituloy mo lang yan. Dagdagan mo pa. Kung marami kang pera, gumastos ka pa ng gumastos para lang mailapit mo sa Panginoon ang mga taong yan. Invest more for the souls of other people. Huwag kang mapagod, huwag kang manghinawa, huwag kang mangwenta. Walang sayang sa iyong ginagawa. Actually, yung kaluluwang yan na maliligtas, yan ang nag-iisang madadala mo sa kalangitan. Your money, your house, your cars, no, you cannot bring those things in heaven. Dito lang sa lupa yan, gamit natin sa lupa. Pag nag-rapture, di natin madadala yan. Pag namatay na tayo, natigok, iiwanan lang natin yan, ano? So, na-enjoy natin. Hindi masama, ina-enjoy natin lahat yan. Pero, kung may ginagawa ka para sa Panginoon, para mawin ang mga tao, ituloy mo lang yan. Mahalin pa natin ng Diyos, mahalin natin ang kapwa, mahalin ang mga nawawala, at ang panghuli, mahalin ang kaaway. Mahalin ang kaaway. But I say to you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray to them which despitefully use you and persecute you. Hindi tayo nang-aaway, wala tayong kaaway. So kung may nang-aaway sa'yo, may gumagawa ng di maganda sa'yo, unfair, niloloko ka, ini-scam ka, hindi ka pinapansin, pagkatapos kang utangan, hindi ka na pinapansin, pagkatapos kang mapakinabangan, inaatsapwera ka na lang. Ganun talaga sa mundo, mga kapatid. Pero ang Panginoon, hindi naman siya ganun sa atin. No? Lagi nating piliin na huwag tayong magkaroon ng sama ng loob, ng galit, ng hatred sa puso natin. Ipag-pray natin sila. I-bless natin sila sa prayer. At sila'y makakilala sa ating Panginoon. Kasi kaya ganyan yan, walang takot sa Diyos eh. Walang Diyos sa katawan. Kaya madaling makapanloko, makapanira, makagawa ng masama. Walang conviction. Walang holy conviction sa puso. Kaya kailangan niya ang Panginoon. And finally, wait patiently for the coming back of the Lord. Hintayin natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ina-encourage ni Paul ang mga taga-Thessalonica na magpatuloy sa pamumuhay ng may kabanalan. Pagigtingin ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at binigyan niya sila ng pag-asa na ang pananalig kay Kristo ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi sayang.
Ang pagmamahal, ito'y mahalaga sa ating mga buhay dahil meron tayong hinihintay na muling pagbabalik ng ating Panginoon. Nandiyan, no? At sinabi pa ni Apostol Pablo sa kanila, yung mga unang mga namatay sa atin, na nagpatuloy sa Panginoon, sila rin ay kasama sa pag-asang ito. Bagamat wala na sila, namatay na sila, pagbalik ni Jesus, una silang bubuhayin muli upang makasama natin sila doon sa piling ng ating Panginoon. Kaya pakisabi sa katabi mo, walang sayang sa pagsunod mo, sa pagmamahal mo, sa pag-asa mo kay Kristo. Walang sayang. Nandiyan yun, no? Basahin natin sa bahay po natin yung 1 Thessalonians. Kaya wait patiently, sabi ni Paul, kung babasahin mo pa yung mga sumusunod na talata, ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw. Ang magnanakaw ay darating na hindi mo alam. Ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng isang babaeng buntis na malapit ng manganak. No? Kaya maghintay tayo, huwag tayong manghinawa sa ating pamumuhay ng may kabanalan. Huwag tayong mapagod na magmahal pa ng magmahal at maghintay sa muling pagbabalik dahil yan ang nakakalugod sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yung mga hindi pa po tumatanggap ng personal kay Jesus, tanggapin po natin siya. Yan po ang susi para mabago ng lubusan ang ating mga buhay at makapamuhay tayo ng maka-Diyos, ng may kabanalan. If you want to receive Christ in your heart, you want to accept the Lord as personal Lord and Savior of your life, just raise your left hand in the presence of God. Taas mo lamang yung kaliwang kamay at tayo'y mananalangin. Kung nalamig ang pag-ibig mo sa Diyos, may panlalamig na pagmamahal sa puso mo and you want to be restored, you want to restore the fire, yung apoy ng pagmamahal mo sa Panginoon. Marubdob na pag-ibig kay Jesus upang ito'y dumaloy sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, sa mga nawawalang kaluluwa, maging sa ating mga kaaway. Just raise your right hand and we will pray together. Hallelujah. Pray now. Sabihin mo kay Lord, ano bang nagpalamig sa puso mo? Hayaan mong maibalik ang init ng iyong pagmamahal sa Panginoon. Sabi niya, pag-ibayuhin niyo pa ang inyong pag-ibig, ang inyong pagmamahal. Pagbutihin niyo pa ang inyong pamumuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Sa mga nagtaas po para tanggapin si Jesus, give your life to the Lord. Let's all stand up in the presence of the Lord and let us pray together. Tulungan po natin yung mga kapatid na nagtaas ng kamay. Ina-admit ang kasalanan, kinukumpisal, pinagsisisihan, at tunay na binubuksan ang puso kay Jesus. At tinatanggap niya si Jesus bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Sundin natin ang panalangin ito. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Pakalinisin mo po ako sa lahat ng karumihan, sa isip, sa salita at sa gawa. Tinatanggap kita bilang sariling Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. I surrender my life to you, O God. Kayo na po ang manguna, kayo na pong maghari. In Jesus' name, amen. Ako na lang pong mananalangin. Yung may nakakaranas po ng panlalamig. Wala na po yung excitement, wala na yung fire, wala na yung zest, wala na yung life. Kuminsan parang napipilitan ka na lang.
Parang nakalimutan mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Parang nakakalimutan mo yung sakripisyo ng Panginoon para sa'yo. Para ikaw ay maligtas, mapatawad, magkaroon ng buhay ang iyong pagsamba. If you tend to forget the goodness of God, the sacrifice of Jesus, the love of God for you, sa umagang ito, alalahanin mo kung paano nagsakripisyo si Kristo para sa iyo. Iniligtas ka niya, nilinis, pinatawad, binigyan ng buhay, buhay na walang hanggan. Pinibless ka ng Panginoon, inaangat niya ang buhay mo, tinutugon niya ang mga panalangin mo. Kung ikaw naman ay may problema, problema lang yan, lilipas din yan. God is allowing that problem to come on your way so that you can experience His miracle, another experience of greatness of God in your life. God is teaching you something. He wants you to know that He is your Jehovah Jireh. He wants you to know that that He is your Jehovah Rapha, your victory, Jehovah Nissi, your Jehovah Shammah. He will never leave you nor forsake you. Kung yan ang pakiramdam mo, sa umagang ito, alalahanin mo si Kristo kung sino siya sa buhay mo. And allow Him to restore that love for Him in the name of Jesus. Lahat ng panlalamig, mawasak, masira, mawala, at ma-restore ang init ng pagmamahal na mula sa Diyos, sa pangalan ni Jesus. Maibalik ang excitement mo sa Panginoon. Maibalik ang fire mo para sa pagmamahal mo sa Panginoon. Susunod ka, maglilingkod ka, sasamba ka na may buhay, may lakas, may sigla, sapagkat mahal mo ang Panginoon. O God, salamat po. Patuloy po kayong kumilos sa aming mga puso. Hindi po obligasyon na kami po'y sumamba. Hindi po obligasyon na kami po'y maglilingkod. But it is an expression of our gratitude, of our love for you, O God. Ito po'y marugdog na pasasalamat at pagmamahal po namin sa inyo, sapagkat una mo po kaming minahal. Salamat po, aming Ama. Salamat at patuloy na mapalakas ang bawat isa sa oras na ito. Dalangin ko ang kumpletong kagalingan sa sinumang may sakit at karamdaman. In the name of Jesus, you sickness be gone in Jesus' name. Be healed by the stripes of Jesus. God is your Jehovah Rapha, your great physician, your great healer. Receive your healing from the throne of praise in the name of Jesus. At yung may mga hinihintay na blessing, mawasak lahat ng hadlang in the name of Jesus. Yung mga dapat mong makuha, matanggap na karapatan mo, ay matatanggap mo, makukuha mo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Nagpasakop ka sa kalooban ng Diyos, naniwala ka sa Panginoon, isinuko mo ang lahat sa Panginoon, at ang Diyos ay kikilos at gagawa sa iyong sitwasyon, sa iyong buhay, sapagkat siya ay makapangyarihan. Tanggapin mo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Claim it in the name of Jesus and for the glory of His name. Salamat po, aming Ama. Sige po, pasalamatan mo ang Panginoon sa oras na ito. Pasalamatan mo si Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name, amen. Let's give the Lord a mighty clap offering. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God.